Gabi sa ating lahat, lalo dyan sa Pilipinas, dito sa Taiwan, sa mga kababayan kong mga OFW na saan mang dako ng Pilipinas. Magandang gabi, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kumain na ba ang lahat? Kumain na rin ako. Inom muna ako tubig ha. Anyway guys, inom kayo ng tubig na may lemon. Ang ganda, ang sarap sa katawan. Tas yung maaligamgam na, haluan nyo ng mga aligamgam na tubig. Ang sarap sa katawan. Tagal na akong gumagamit nito guys. Siguro, umiinom nito. Siguro mga, kasi natutunan ko sa amo kong babae, yung nurse ko na amo. Ganito kasi ginagawa niya. Ang ganda ng skin niya. Oh my God, sana ako din. Sana all. Pero maganda siya sa katawan, guys. Napapansin ko kahit hindi ako mag-lotion, nakaka-moisturize siya. Ano siya? Every morning ko siyang ginagawa. Every morning, isang kalahating lemon. Hatiin ko yan, tapos lagay ko sa rep yung kalahati, tapos yung kalahati, pipigain ko dito. Tapos morning, yun yung iinumin ko hanggang the whole day na mag-ano lang ako guys, magtughong-tughong ba? Kung sa Bisaya pa, tughongan na lang og tubig, dayon mao ni inyong inumon the whole day. Siguro mga maka 5 siguro akong ganito. Ang sarap ng pakiramdam. Namo-moisturize yung skin mo kahit hindi ka na kahit hindi ka na mag-lotion. Ewan ko lang. Sa tagal ko na din naman kasing umiinom nito kaya siguro maganda ang outcome niya sa balat. Try nyo guys. Maganda siya. Mahal nga lang ang lemon pero pag summer kasi dito sa Taiwan guys, yung lemon mura lang. Pag winter, mahal ang lemon, yung 100 ko ilang piraso lang samantalang pag bumibili ako ng ng summer, tag-init. Barato kay siya. Ang akong 100 pa, isa naka-plastic. Malaking plastic na siya. Samantalang pag winter ang nabibili ko sa 100 ko mag ilang piraso lang. Diba? So, natipid naman siya guys kasi hatiin mo siya. Tapos yung yung every morning pag gising ko, pipigain ko yung kalahating limon doon, tapos haluan ko ng mainit na tubig, tapos yun yung iinumin ko the whole day. Bali, mag-add na lang ako ng water din. Kinabukasan, itatapon ko na yung nagamit ko na lemon, na kalahati din. Papalit yung kalahati na nilagay ko sa ref, yun na naman ang pipigain ko, tapos yun na naman ang iinumin ko buong araw. Kahapon guys, nag-prayer rally dito sa Tagalog pala. Doon sa Cebu. So, successful yung nila, yung prayer rally. Nandun si PRRD, pinangunahan ni PRRD yung prayer rally nila. Nakakatuwa. Nanood kasi ako sa live ni Bisdak Pilipinas. Subscribe niyo si Bisdak Pilipinas guys. Maganda yung mga content niya. Magaling siyang maghimay-himay ng mga issue sa politika. Marami kang matututunan sa kanya. At the same time, nakakatuwa din siya. Yung may halong sense of humor. Ang sarap niya panoorin. Tapos yung pa niya, yung music background niya na bago siya mag-uumpisa ng live niya or ng content video niya. Maganda yung pinapatugtog niya, Bisdak Pilipinas. Nakakatuwa lang. Marami akong mga sinusubaybayan na mga vlogger guys, na mga political vlogger. Isa na doon si Madam Mahardika, si Baron Banatbay, Baron, si Banatbay, at saka marami pang iba, basta yung mga magagaling maghimay ng mga nakakatuwa sila kasi iniintindi nila yung kapakanan nating mga mamamayan. Yung parang sila na lang talaga yung may malasakit sa ating mga Pilipino dahil kaya nilang sabihin kung ano gusto nilang sabihin, hindi katulad sa mainstream media na kinokontrol yung mga bunganga nila. Tsaka bawal silang mag-report ng hindi nagugustuhan ng mga politiko, kung hindi magugurgur sila. So may intindihan natin yung ibang mga mainstream media na kahit gustuhin man nilang magbalita ng totoong nangyayari talaga sa loob ng gobyerno natin, hindi nila kakayanin yun guys kasi buhay naman nila yung nakataya, o di ba? Isang gurgur lang yan sila tapos na ang buhay nila.
delikado din yung buhay nila, 'di ba? So, maiintindihan natin. Itong mga vlogger natin, mga matatapang 'to, mga political vlogger. So, suportahan natin sila, guys, kasi sila na lang talaga yung ano, yung maaasahan natin, mga kakampi natin, tara magkaroon ng wake up call ba sa mga politika na mga magnanakaw, mga walang hiya, 'di ba? Nakaka 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 mm, bawal. Bawal. So ito na guys, kahapon nag-prayer rally sila kahapon sa Cebu. So nandun si PRRD. Nakakatuwa kasi nung nanood ako sa live ni nanood ako sa live ni Bisdak Pilipinas. Meron siyang mga kali-kali survey doon kasi maaga siyang dumating doon eh. Saturday ng umaga yata nandun na siya kasi ay hindi pala. No. Saturday ng umaga nandun na siya. Linggo pa ng gabi yung live. So, siguro Saturday ng umaga, marami siyang mga pinupuntahan na mga lugar doon sa Cebu. Nagtanong-tanong siya, parang nagkalye survey siya kung ano ang masasabi ng mga tao sa pamamalakad ni BBM ngayon. So, ang number one talaga na hinaing ng mga tao doon sa Cebu is yung 20 kilos na bigas na pinangako ni PBBM. Totoo naman, lahat naman tayo umasa tayo doon sa 20 kilos na bigas na sinabi ni PBBM. Pero kung malawak ang pag-iisip mo, masasabi mo talaga na malabong mangyari. Pero syempre, inaasahan natin na baka matulad siya doon sa tatay niya na maganda ang production ng dati ng agriculture. So, parang feeling natin baka kakayanin din niya sa panahon niya. So, hindi nangyari yung 20 kilos na bigas. Ngayon, ang nakakatawa lang yung ini-interview ni Bisdak Pilipinas doon, guys. Kasi si Manong, yung nagtitinda yata ng mani. Ang tinatanong siya kung ano masasabi niya kay PBBM. Nabudol daw siya. Dahil nangako si PBBM na 20 kilos ang bigas. Ngayon, ang mahal-mahal na pala. 60 na pala ang kilo. Si Tinta na ba? Si Tinta na ba daw si Tinta na ang kilo ng bigas. So, ang ingon, sabi ni Manong, dahil Bisaya yun, sabi niya, gamay na lang daw silag tae. Gamay na lang daw silag tae. Kasi, kunti na lang daw sila kumain. 'Di ba? Dahil sobrang nagtitipid sila dahil ang kinikita nila sa iisang araw kulang na kulang sa kapamilya nila. So ang ginagawa daw nilang diskarte, sasaing na lang sila ng konti, tas kakain na lang sila ng konti para mapagkasya daw nila yung bigas nila sa isang araw, sa isang linggo na kinikita nila. So imagine mo, ganun kahirap ang buhay ng mga taong bayan ngayon. Normal naman guys yung pagtaas ang inflation tumataas naman talaga kahit sa iba't ibang dako ng mundo. Kahit dito sa Taiwan tumataas din, pero nakokontrol dapat yun. Hindi dapat times 3 ang pagtaas katulad dyan sa Pilipinas. Halos times 3 na yung pagtaas ng ng mga bilihin. Maaray na ang taong bayan. So, nakakatuwa yung si Manong kahapon na kahit na makikita mo sa itsura niya na kahit ibigay pa niya yung buong lakas, buong sipag niya sa isang araw, hirap pa rin niya i-provide yung 70 kilos na bigas sa isang araw. Kasi magkano lang naman daw ang kikitain niya. Yung asawa niya nga daw naglalabandira na siya, nagtitinda siya ng mani. Yung mga anak niya nag-aaral pa. So, ang diskarte na lang nila para magkasya yung bigas. Natatawa ako doon. Sinabi niya na kaya kunti na lang daw ang taing nila kasi kunti na lang daw sila magsaing. Imaginein mo, matatawa ka na maawa. Makikita mo sa mukha niyang nakakaawa siya na. Pero dinadaan niya sa patawa yung hirap ng buhay. Hirap ng sitwasyon nila. Nakakaawa din. Naranasan din naman namin yan guys nung maliliit pa kami. Siguro kung hindi ko naranasan na mag-abroad, hindi kami makakakain ng ng sapat na pagkain kasi sa
probinsya namin nung maliliit kami, ganyan din. Dati nakinikwento ko na rin yan dito na kaming magkakapatid is ano, pag wala kaming bigas, yung mama namin maglalaga ng mais, maglalaga ng saging, kamuti, gabi. At least 'di ba may mapagkunan kami kasi nasa probinsya kami nakatira, sa bundok kami. E paano naman yung sa city na inaasahan lang iyong hanap buhay nila, like kay Manong nagtitinda lang daw siya ng mani. Oh, magkano ang kikitain niya? Pero ang bait naman ni Bisdak Pilipinas. Alam niyo ba si Bisdak Pilipinas? Pinakyaw niya yung mani ni Kuya. Sa sobrang awa niya at saka natuwa din siguro siya kasi si Kuya mapatawa. Sabi niya hindi daw siya nagbibiro. Talagang totoo na kunti na lang daw ang tain nila, tain niya kasi kunti lang daw yung sinasaing at kinakain nila. 'Di ba? Para mapagkasya yung bigas. Tapos hindi na daw ni sila naglalabing-labing ng asawa niya kasi nagagalit na yung asawa niya dahil ano na naman daw ang sasaingin nila bukas. Totoo naman, may gana ka pa bang magpalabing-labing? Magpa-kiss-kiss sa asawa mo kung ang problema nyo kinabukasan is bigas? Bilang misis, maiintindihan mo talaga yung asawa niya sa sitwasyon na ganun. Kahit na yung asawa niya naglalabandira, siya naman nagtitinda ng mani, yung anak nila 5, nag-aaral, hindi talaga mapagkasya yun. Paano niyo magkakasyahin yun? What if nag-aano pa kayo, nagrerenta pa kayo ng bahay, bayad ng ilaw at tubig, Diyos ko, paano na ang pagkain, di ba? So, merong ibang nagsasabi na sa depende daw sa pagsisikap. Si Kuya nga, kahit mag-multiple pa siya magtinda ng mani, kahit buong gabi, buong araw pa siyang magtinda ng mani, sabi niya, hindi daw magkakasya daw talaga ang kinikita niya. Siguro sa iba na maswerte na nagkaroon ng magandang trabaho dyan sa Pilipinas, pero isipin niyo ha, kahit minimum wage, naintindihan ko yan, kahit minimum wage, tapos nagrerenta kayo ng bahay, tapos kahit isa lang, dalawa lang yung anak nyo, tapos nag-aaral, yung minimum wage nyo, hindi yan magkakasya. Hindi sapat, sa totoo lang. Pero hindi yan ramdam ng mga politiko natin kasi sila hayahay ang buhay nila. Nag-aagawan sila sa kaba ng bayan eh. Nag-aagawan sila sa mga budget nila. Nag-aagawan sila ng pangangamkam ng pera ng bayan. So nandun kagabi si si PRRD, si si Basti, si Harry Roker, si Attorney Harry Roque, si Attorney Vic, saka si Attorney Glinchong. Oh my God, si Attorney Glinchong. Buisit talaga siya kay Madam Lisa. Natawa ako doon sa huling speech niya. Sabi niya, sa Bisaya, sabi niya, parang laparuhon daw niya si Madam. Ay, Attorney Glinchong ikaw bad ka. Laparuhin mo si Madam Lisa. Mawa ka naman doon. Ang liit-liit na nga, laparuhin mo pa. Ay, Madam, Sir Glinchong. Wag naman ganun. Laki na nga ng tiyan nun laparuhin mo. Kaya hindi talaga kaya ni Madam Lisa si Madam Queen na lang. Hindi talaga kaya ni Madam Queen si Attorney Glinchong kasi mabigat yung sa kanya mabigat yung paratang sa kanya ni Attorney Glinchong. So ang kayang-kaya lang talaga ni Madam Queen ay yung magtanggal ng mga taong matitinong nagtatrabaho sa kanyang gobyerno, sa kanilang administrasyon. Ayaw niya yung matitino. Tatanggalin niya yan. Asawa ni Harry Roque, si Attorney Vic, si Attorney Trixie, pinagtatanggal niya. Si Ina Reformina, at saka yung kasama pa ni Ina. Saka, yun, marami siyang pinagtatanggal na mga empleyado ng gobyerno, guys, na hindi ko lang alam kung siya ba talaga ang nagluklok noon or si PBBM ba talaga? Kasi ang sabi nga daw si Madam Queen ang nagpapatakbo ng ating Pilipinas, o diba? Social.
Party-party, ganun lang ang ginagawa ni Madam Queen. Ayaw niya yung nagtatrabaho ka ng matino. Kasi pag matino ka, tatanggalin ka. Kaya si attorney Gadon, 'di ba? Si attorney Gadon, 'di ba, maingay yan dati. Sasabihin ko na ba na bubo ka? Mga bubo, 'di ba ganun si attorney dati sa mga dilawan, si attorney Gadon. Ngayon, si Gadon, gano'n na Zipper. Zipper. Zipper, attorney Gadon. Kay pag oras na magsasalita ka, gugurgurin kita, sabi ni Madam Queen. So, tahimik lang si attorney Gadon. Ganon din si Sir Erwin. Tahimik din si Sir Erwin, no comment. Pero nung nasa programa niya, galit na galit si Sir Erwin Tulfo sa mga politikong magnanakaw at saka mga kurakot. Ngayon, isa na rin siya hindi ko sinasabing kurakot si Sir Erwin tikom ang bibig. No comment siya. Pinagtatanggol pa niya si Tamba. Tambaloslos, tambaloslos, tambaloslos. Ay, panoorin niyo yung kumpos nila na tambaloslos. Ang ganda. Matatawa ka. Ayan na nga guys, kahapon. Sinasabi nila na nilalangaw daw yung prayer rally sa Cebu. Maisog prayer rally ng taga Cebu, ng mga Cebuano. Oy, maraming tao doon sa Bisdak Pilipinas kayo manood. Makikita nyo doon yung live niya na ang dami-daming tao. Daming daming alas 12 na yata ng gabi sila natapos guys. Kasi kagabi, ang huling speech na napanood ko kay PRRD, as in sobrang antok na talaga ako. Hindi ko na talaga kaya natapusin yung speech ni PRRD. So, natulog na talaga ako. Parang ang natandaan ko sa sinabi niya, pabor naman daw siya sa chacha, sa mga PI na gusto ng mga hinayupak. Naman daw siya, pabor naman daw siya. Kaya lang, ayaw niya hindi niya gusto na forever sila sa pwesto. Kailangan magbigay daan din sa ibang gustong maging presidente at saka gustong pumasok sa politika ng mga katulad ng senador, congressman. So, yun yung pinakaayaw ni PRRD. Pabor naman daw siya sa charter change at saka sa chacha or tawag dito PI. Kaya lang, ang gusto niya, huwag manatili sa pwesto. Kapag tapos na ang term mo, baba na. Hindi kay mangamkam pa. Gusto pang mangamkam. Hindi pa nakontento sa nahiblad na naman ang beauty ko. Ang ganda ko pa naman ngayon, guys. Shit! Oh, sorry. Sorry. I'm sorry. Sorry. Ayokong magmura kasi baka gurgurin ako. Baka gurgurin yung channel ko. Kakaumpisa ko pa lang, gugurgurin na. Ay, wag naman. Kakaumpisa ko pa lang. 19 subscriber pa nga lang ako at saka yung views ko ang liit-liit pa, tas gugurgurin nyo na ako. Wag naman. Di ba? Ano lang tayo dito? Libak-libak lang, sabi ni Libak ni Kabibig. Subscribe nyo si Kabibig, guys. Maganda din yung nakakatuwa rin. Kati ng ilong ko. Inis ako Nag-makeup pa naman ako, guys. Tapos, kinakamot ko yung ilong ko dahil sa sobrang kate. Parang sisipunin allergyhin na naman yata ako. Ayun na nga. Pabor daw si PRRD doon. Basta huwag lang manatili sa kapangyarihan. Naintindihan nyo ba yan? Diyan sa Malacanang. Mahiya naman kayo, no? Sasama na naman ang loob nyo dahil sa sinabi ni PRRD. Dahil totoo. Kasi kayo, mga gahaman kayo sa kapangyarihan, hindi kayo makukontento sa 6 years. Okay lang. Kung gusto nyo manatili kayo sa kapangyarihan, na inuupuan nyo na yan na binilagyan nyo, gusto nyo lagyan ng ano tawag dito, yung pandikit? Anong bang pandikit yon? Gusto nyo ng yung glow na pandikit, ang mga puwet nyo,
Gumawa kayo ng mabuti para iluklok ulit kayo ng sambayan ng Pilipino dyan kinauupuan nyo. Hindi yung gusto nyo, hindi kayo gumagawa ng tama, tapos mangamkam kayo, wala naman kaming nakikitang improvement sa mga ginagawa nyo, naghihikahos pa rin yung taong bayan. Manood kayo ng Kalye Survey. Yung Kalye Survey, maaawa kayo sa mga tao na nagdadaing sa sa sobrang hirap. Ayan tingnan nyo, Kalye Survey Ayan Taong bayan. Sabi niya na ibaba yung Ayan. bigas, tumataas lalo. Niya kasi na pag maayos na daw yung pamamalakad niya, maayos na yung pamumuhay namin dito. Oo, hindi ko pa naramdaman yung So, hindi daw naramdaman ni Kuya. natin ngayon Ay, ba? Yung murang bilihin, wala, parang tumaas lalo. Tumaas daw lalo, di ba? Yung panahon ni Pangulong Duterte o ngayong panahon ni Bongbong Marcos? Ano lang na, sir, parehas din. Parehas lang. Oo. Mahirap ngayon eh. Parehas daw, sabi ni nanay. Ano ka nanay, tulog ka pa rin. Tapos mababa yung sa'yo. Hindi mo ramdam yung noon at ngayon? My God, tulog pa rin si Mother. Maganda yung nung si Duterte. Tayo sa may Redemptorist, sa may Baclaran at tayo yung magkakalye survey. Magkatong diba? sa ating mga babayan, kamusta? Diba, number 1 na dinadaing talaga ng tao, yung mayroong isa, si nanay. Tinanong siya, anong masasabi niya sa pamamalakad ni PRRD noon na 2 years at saka kay PBBM ngayon na 2 years din. Ang sagot ni nanay, mas maganda daw talaga kay BBM. Tulog yata si nanay. Marami mayaman yata si nanay. Yayamanin kasi hindi daw maganda daw sa panahon ni PBBM ngayon kasi marami daw nagawa si BBM. Ang bigas daw, oo daw, tumaas daw talaga. Pero normal lang daw yung sabi ni nanay. Pero, maganda daw ang mga nagawa ni BBM ngayon kasi marami daw mga investor na pumapasok. Maraming trabaho na pwedeng pasukan yung mga tao. Basta negative sa mga pinagsasabi ng mga karamihan. Si nanay negative. Si nanay tulog pa yata. So, intindihin na lang natin si nanay kasi matanda na rin yun. So, si nanay around 60 na siguro yun. So, yun yung mga niya. Tapos, guys, kagabi, si Basti, talagang consistent yung nararamdaman niya. Sabi ni Basti, nagkakagulo na ang mga tao sa baba ni PBBM. Pero si PBBM hindi nagsasalita. Parang katulad lang din ba sa bahay na may tinatawag na nanay at saka tatay na kapag nag-aaway ang mga anak, aayusin ng magulang, kakausapin. Katulad din sa kanya daw, siya ang mayor ng Davao. So, kapag may hindi daw magandang nangyayari sa mga nasasakupan niya dahil siya yung ama, aayusin niya yun. Pero si BBM daw, wala daw talagang ginagawa. Tahimik lang siya. Kung anong mga ginagawa ng pinsan niya. Yun yung hinaing ni kagabi. Tsaka alam mo ba si Basti, nakakatawa siya kasi ang sabi niya, dati nahabulin daw siya ng mga babae. Ngayon, ang humahabol daw sa kanya, mga auntie na. Nakakatawa siya. Para ni siya si PRRD, no? Nakakatawa si Basti. Tsaka, makikita mo si Basti na parang nandun yung pagkatao ni PRRD the way na mga action niya, yung magaganon-ganon siya. Tapos yung boses niya, nandun si PRRD talaga yung parang carbon copy sila ng papa niya. Nakakatuwa. Yun lang guys, successful naman yung kagabi ng rally nila. Inabot nga ng 12 Tsaka, kunti lang ang nakapagsalita yata kagabi kasi yun lang yung oras. Late na kasi silang nag-start. Mga alas 8 na yata yun. Tapos, natapos sila ng alas 12. So, ang pinakalas na nagsalita, si PRRD. Yun yung hinaing ni PRRD na yun lang, wala naman daw siyang masabi kay sa ngayon, kay BBM. Wala naman talaga kasi si BBM is tahimik lang. Nakakaawa nga lang yung tao na yun bugbog sarado na sa mga dahil sa katahimikan niya. Di natin alam kung
anong meron sa diskarte ni PBBM kasi tahimik lang siya, siya nagsasalita. Siguro baka nakipagtulungan din siguro siya behind the scene. Hindi natin alam, 'di ba? Kasi under desire siya ng asawa niya eh. Kapag hindi ka kati talaga ng ilong ko, guys. Kakainis, tika lang. Kati ng ilong ko parang ano yata ako na sisipunin. Nakakawa lang si PBBM. Sana ayaw ko kasi ano yata sila kahapon. Parang tinapatan din nila yung rally. Hindi ako nanood eh. Wala akong pakialam. Doon ako sa doon lang ako sa Cebu rally na nakisubaybay. So, yun lang guys. Maging mapagmatsyag tayo sa ating kapaligiran. Kailangan din natin maging boses kasi hindi malalaman ng mga politiko sa Pilipinas kung ano yung mga nararamdaman natin, kung ano ang mga sitwasyon natin, kung ano ang gusto nating iparating, kung ano ang gusto nating mga kung naghihirap na ba ang Pilipinas para maramdaman din ng mga politiko sa Pilipinas na kumbaga malalaman nila kung ano yung sitwasyon nating mga mamamayang Pilipino. Yun lang. Magulo talaga ngayon sa Pilipinas. Magulo yung political administrasyon ni PBBM. Nag-aaway-away na yung lower house at saka upper house. So, isa pa to si Risa. Ay, naku, nagigigil. Ako panoorin nyo nga yung video ko doon dyan guys na about kay Risa. Alam mo, ito nagsasayang lang ng budget yung Bruhilda na yan, no? Wala namang nagawang maganda sa sa pagiging senadora niya. Ewan ko, may nagawa yatang batas pero I don't care. Yung ayoko magsalita ng masama sa iyo, senadora. Kaya lang nakakainis ka na talaga. Nakakagigil ka na. Kung pinagtuunan mo ng pansin ang mamamayang Pilipino, pag gumawa ng batas na para pakinabangan ng mga sambayan ng Pilipino, hindi yung atupagin mo yung si Kibuloy interview ng mga walang kwentang mga mga witness mo na kung saan mong pinulot na basurahan yan. Sabi nung witness niyang isa, na nabuko tuloy, yung sino ba yun? Na may nakita daw niyang nagbitbit ng baril si PRRD at saka si Inday Sara sa Kingdom of ni Kibuloy. Kingdom of Jesus Christ ba yun? Lami kay ka kusiun ang imuhang bugan Inday Risa ba? Kalagot kay ka. Kaya tayo guys, naku, maging matalino sa pagpili ng iluluklok na senador at saka congressman at saka presidente. Ano ba yan? Ano pang posisyon diyan? Malapit ng senador ang eleksyon sa pagka-senador. Sana naman guys, maging matalino na tayo sa pagpili ng mga yung mga luma na kunyari yan si Trillanes tatakbo na naman ng senador. Tatakbo na naman ng senador sila. Palitan na yan. Iluklok na naman yung mga baguhan, yung mga panibago sa mukha sa mga panibagong mukha katulad kunyari tatakbo sila ni Harry Roque, si Attorney Vic, sila Attorney Glinchong. Dapat yung ibubuto na naman natin. Yung mga luma, tanggalin na yan kasi ilang term na sila dyan sa Senado, wala naman tayong nakitang progress o improvement na mga nagawa nila. Paulit-ulit na lang yan si Risa. Nagtaka talaga ako sa iyo, Risa, yung Tiberos. Ba't ka pa nakapasok sa Senado? Nagtaka talaga ako. As in, sinusuka ka na ng taong bayan kung mababasa mo lang yung mga comment doon sa mga post mo. Talagang makikita mo yung mga taong inaiinis na talaga sa iyo. Pero hindi ko talaga alam bakit na nandyan ka pa rin. Nanalo ka pang senador. Hala, grabe. Ang galing mo naman. Ang galing ni Senadora Risa. Pa siya
Ayan, kunyari, tatakbo pa yan si Drilon, sila ni Pangilinan, wag na yan, wag na yan. Nilampaso nyo na, wag nyo nang ibalik yan. Kahit na subuan pa kayo ng gold, wag nyo nang ibuto, kahit subuan pa kayo ng ng pinakamasarap na pagkain sa balat ng lupa. Wag na wag kayong kahit subuan pa kayo ng milyon, guys. Wag na wag talaga kayong kasi yung isusubo sa inyo, ilang taon nyo yung paghihirap, ilang taon nating paghihirapan yan. Hindi lang ikaw, buong Pilipino. Magsasuffer tayo sa mga taong niluklok natin. Sabay-sabay tayong maghihirap. Yung sinubo nila sa inyo na 3,000 to 5,000, ilang taon nating paghihirapan yan. Di ba? Sipunin nga ako, guys. Kaya iba na yung pakiramdam ko. Kaya yun lang, maging matalino na sa pagpili ng mga para hindi na tayo matulad ngayon na nabudol ng ang maraming Pilipino. So, nauso na yung budol. Natawa ako kay no, kasi 'di ba nagla-live si Hero kahapon. Nagla-live si Bisdak Pilipinas. So, ang signal doon sa Cebu, guys, is paputol-putol. Natatawa ako sa mga comment. Hala, gigurgur na ka, Bisdak. Hala, Bisdak, ginurgur na yung mo, yung live mo. Ang galing ang galing talaga namang impluwensya ni Maharlika, no? Si Maharlika ang unang nagpakalat ng term na gurgur na yan. Ang galing ni Maharlika Ang laki ng impluwensya ni Maharlika. So, ang term na yan na gurgur ngayon is uso na talaga yan. So, yun na yung bagong bagong term ng ng mga killer. Gurgur. Gurgur. Sige, guys, yan na, guys. Paki-subscribe naman ako, guys. Isa na lang para maging 20, promise. Malapit na ako mag-20. Thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga nanood ng live ko na walang kakwenta-kwenta. Thank you so much at mabuhay tayong lahat. Sana'y magiging okay na ang Pilipinas. Ipagdasal natin na magiging okay na ang Pilipinas, guys. Babalik tayo sa dati. Yung mga magnanakaw sa politiko, matauhan na kayo, guys. Makaramdam sana kayo ng hiya, 'di ba? Thank you, guys. See you later sa another video ko. Thank you so much. Bye.